Kamusta? Ito ang kukwento ko sa inyo is yung hindi ko makakalimutang experience nung sumakay ako sa tricycle. Una is nung nahulog ng tsinelas ko sa tricycle. Sumakay kami nun ni nanay ng tricycle papuntang palengke at yung upuan sa likod ng driver yung paborito kong upuan dahil feeling ko ang angas-angas ko dun pag dun ako nakaupo. Habang umaandar yung tricycle, hindi napansin ng driver na may humps pala. Kaya tumalunon yung tricycle at nahulog yung tsinelas ko. Tumama pang yung ulo ko sa likod tapos yung driver didma lang. Yung parang walang nangyari. Nonchalant yarn. Gagi. Yung tsinelas ko. Nakita ko pa nga yung mga bata na tumatawa sa akin. Kuya, yung tsinelas ko nahulog. Kuya, yung tsinelas ko nahulog. Kuya, yung tsinelas ko nahulog. Ilang ulit ko nga nang sinabi sa kanya kaso dahil sa ingin ng motor hindi niya ako marinig. At ang narinig na lang niya, yung layo-layo na namin. May sinasabi ka ba, Iha? Ay, wala po kuya. Syempre sinabi ko na lang yun dahil nakakaya naman kung babalikan pa namin. Nang dumating na kami sa palengke, doon ko na sinabi kay nanay yung nangyari. Nay, bakit? Yung tsinelas ko po nahulog. Ha? Saan? Doon pa po sa may hump. Ano? Bakit mo lang ngayon sinabi? Naku naman bata ka. Sinabi ko naman po kay manong driver kaso hindi niya po ko narinig. Okay, sige. Bibilhan na lang kita mamaya ng bagong tsinelas. Thank you po, Nay. Yung pangalawa is nung naiwan yung cellphone ko sa tricycle. Nagme-message ako nun sa kaibigan ko kung nandyan na si Sir. Nang papalapit na sa school, ibinusa ko na yung phone ko. Nagmamadali kasi ako nun dahil exam namin. Pagkababa ko sa tricycle, ibinigay ko agad kay manong driver yung pamasahe ko. Saka ko maripas ng takbo dahil late na ako nun. Nang second period na namin, dun ko napansin na nawawala yung cellphone ko. Okay, class. Una na ako sa inyo. Good luck sa exam, ha? Bye, sir! Asan yung phone ko? Linagay ko lang naman yung sa bulsa ko. Baka nasa bag mo. Wala Basta, sa bulsa ko lang yung linagay. Di kaya nalaglag habang pinapasok mo sa bulsa mo? Teka. Gagi! Nahulog ata sa tricycle habang pinapasok ko sa bulsa ko. Grabe yung kaba ko nun buong araw na yun. Matik kasing papagalitan ako ni nanay at tatay pag uwi ko. Kaya tuwing break, pinapatawagan ko sa kaibigan ko yung phone ko. Baka kasi may nakapulot na. Ano boy, may sumagot na ba? Wala pa nga puro ring lang. Naku, yari talaga ako nito pag uwi. Baka pwede nating hanapin yung tricycle. Alam mo ba yung plate number nun? Hindi Di ko nakita. Yun lang. Nung nakauwi na ako, pinagalitan talaga ko nila nanay at tatay. Dalawa lang kasi yung cellphone na meron kami nung panahon na yun. Yung isa kay nanay at yung isa akin. Pero di ko naman sila masisisi. Kasalanan ko naman yun dahil nagmamadali ako. Shoutout nga pala sa cellphone kong naiwan sa tricycle. Sana buhay ka pa hanggang ngayon. Pangatlo is yung papasok kami nun ng pinsan ko sa school. Masaya pa nga kami nun dahil agad kaming nakasakay. Pero ang nakakainis lang, ang bagal-bagal ng patakbo ng driver. Mas mabilis na nga lang yung matandang naglalakad sa gilid kaysa sa andar ng tricycle. Manong driver, bakit pong bagal? For the safety lang, mga Iha. Malilit na po kasi kami, manong driver. Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo malilate. At pagdating namin doon, wala talagang tao sa labas dahil nasipasukan na sila sa kanilang silid-aralan. Buti na nga lang absent nun yung teacher namin sa mga oras na yun. Buti talaga absent si ma'am, kundi lagot talaga tayo dun. Grabe naman kasi si manong driver, ang bilis magpatakbo. At pang-apat, ito talaga yung hindi ko makakalimutan. Umaga nun nang nakita ko si tate na naglilinis ng pinagawa niyang tricycle sa labas ng bahay. Tumakbo ako palabas para manood. At para din magpaturo. Tay, pwede na kaya akong matutong mag-drive? Bawal pa, delikado. Nasa tamang edad naman po ako para mag-drive. Try lang po, please. Sige, mamayang hapon. Yes! Nang hapon na, lumabas na kami ng bahay. Sa labas ng bahay lang ako, tinuruan ni tati mag-drive dahil delikado pag doon kami sa madaming tao na dumadaan. Nakita ko nga na nanonood din si nanay. Tapos nung nakaupo na ako sa motor, tapos hinawakan ko yung manibela, grabe! Grabe yung excite ko nun! Oh my God! OA ka na, girl. Tapos sinabi na nun lahat sa akin ni tatay kung anong mga tawag sa mga pinipindot tuwing magdadrive ng motor. Okay, makinig ka.
Pagkapasok mo sa susi, pindutin mo itong red na to para umandar yung motor. Itong preno naman sa left side is preno sa likod ng kariton. Itong right side naman is preno sa unahang kariton. Tandaan, huwag palaging gagamitin tong right side na preno ha, pang emergency lang yan. Ito naman ay busina, at ito ay yung pang signal pag liliko ka. Okay, naintindihan mo ba? Opo, tay. Tuwang-tuwa ako nun pag umaandar yung tricycle. Kaso nga lang, dahil sa bigat niya, nahirapan akong iliko ito. Nangingiling na nga lang yung kamay ko tuwing ililiko ko ito. Nang maggagabi na, pumasok na kami sa loob ng bahay. At kinabukasan, paggising ko, hindi ko na maigalaw yung mga braso ko dahil namamanhid na ito. Kaya sinabi nun ni tatay na di na daw ako mag-aaral mag-tricycle dahil di ko pa daw kaya dahil sa bigat nito. Sayang lang, ang saya pa naman sa feeling pag umaandar na. Pero yun pa rin yung isa sa pinaka masayang araw ng buhay ko. Okay lang hindi makapag-tricycle ulit, basta naka-experience ako. Okay na yun sa akin. Para din naman yung sa ikakabuti ko, kaya masayang masaya na ako dun. Pero umiiyak ka. Ha? Anong umiiyak? Hindi kaya. We, di nga. Hindi nga ni. We. Gusto mong sapakin kita? Ay, oo nga, hindi ko umiiyak. Yun guys, yun yung mga tricycle experience ko. Sana nagustuhan yung kwento ko. Kayo, ano yung tricycle experience nyo? Pa-comment naman sa ibaba. Yun lang, don't forget to like and subscribe ha. Salamat!